نور يجدد في المدى. Assalatu wassalam ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa tinatawag nating Zakatul Fitr. Ito ay isa sa mga gawain na paulit-ulit bawat taon na pinapaalalahanan po tayo. Alam nyo, ang pagpapaalala sa Islam ay makakatulong sa ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Magpaalala kayo at magpaalala ka, katotohanan ang pagpapaalala ay makakapakinabang sa mga manampalataya. Kaya utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na laging ipaalaala sa atin ang kanyang mga batas. Lalo na itong tinatawag nating Zakatul Fitr. Pinapaalalahanan po tayo taon-taon. Ang ano doon para po tumibay o kaya sumiksik sa ating mga damdamin ang pagmamahal natin kay Allah. Kasi nga, kung gagawin mo yan lagi, ay parang nagiging kasama mo na sa iyong pamumuhay. At alam naman natin, ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang magamit mo yan sa kabilang buhay. Lahat yan sila ay magtatayo upang tutulungan ka sa araw ng paghuhukom. Ang mga zaka, mga kawanggawa, halos tatulong yan sa iyo sa araw na paghukom. Lalo na ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo para mailigtas mo sarili mo sa lumagalablab na apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ito pala ang kaligtasan sa ating pagiging marabot. Kasi nga sa panahon natin, marami tayong gastusin, marami tayong pangangailangan. Kahit hindi mo pangangailangan tinuturing mo na pangangailangan, subhanallah. Ang tinatawag nating necessities at mga needs. Ang necessities, walang problema yan. Kasi kailangan na kailangan, pero mga kailangan lang, ay yan ang isa sa mga dapat nating isa alang-alang na ito ay mga pangkumpleto lang ng ating buhay. Kaya dapat isaalang-alang din ang mga kapatid natin na kapuspalad, mga kapatid. Mga kapatid na isang kahig, isang tuka. Ito pinapaalalahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan maramdaman din nila ang tinatawag nating Eid para magkaroon sila ng pagsasama-sama, para magkaroon sila nawalan sila ng alalahanin sa kanilang pamumuhay. Kaya tayo, nagbibigay po tayo ng Zakatul Fitr. Kaya kapag ihambing mong buhay mo sa mahirap, Allahu Akbar, doon ka magkakaroon ng tinatawag na tamang pananampalataya. Kasi nga, kinukompare mo sarili mo sa mga mas mababa kaysa iyo. Kaysa i-compare mo sarili mo doon sa mga mayayaman. Ano na yan sila nagkaroon na sila ng gintong kutsara sa kanilang mga lamisa tayo, hindi tayo ganun, mga kapatid. Kailangan ihambing mong buhay mo sa mga mahihirap para mabigyan mo rin sila ng atensyon. Kaya ang Zakatul Fitr, mga kapatid, niyo sa word pa lang na Zakatul Fitr. Zaka, ibig sabihin kalinisan, o kaya meron ding ang karagdagan, o kaya meron ding pagpapalago. Kaya dahil doon sa Zakatul Fitr, kung isa-isahin mo yan, kadalisayan talaga yan, mga kapatid, lalo na sa iyong sarili na kailangan linisan mo yan. Alam naman natin ang ating puso,
Parang ano yan parang chimney. Laging inuusukan. Una, ano pa yan, malinis pa yan. Pero kung laging inuusukan, laging may mantika, dumadumi rin yan. Nagkakaroon ng mga dumi. Kaya kailangan linisan mo yan kasi kung hindi mo linisan ay talagang mapapaligaw ka talaga sa iyong puso. Kaya kailangan yan pagbibigay ng zakatul fitr mga kapatid. Yun, isa sa mga kalinisan yan, lalo na sa pagkatapos ng fasting. Ganun tayo kapag gumagawa tayo ng mga kabutihan, lalo na sa sala, di ba? Nag-astagfirullah tayo, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bilang pang pang tapal o kaya pang tugon sa ating kakulangan. Kaya ganun din ang zakatul fitr mga kapatid, na kailangan ng ating fasting ay perfect talaga. Kasi may maraming lapsis yan, maraming kulang-kulang. Kaya dahil doon, pagkakataon po natin na magbigay po tayo para magiging ganap ang ating pagsamba. Ganun ang ating takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw, kung gusto mo talaga maging perfect ang iyong pag-aayuno at meron ka namang yaman, ay kailangan linisan mo yan, kailangan dagdagan mo yan, at kailangan palaguin mo ang iyong ibadah. Kaya dahil doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Tingnan niyo, sinabi ng Allah, tunay na nagtagumpay ang sino mang nagpakadalisay at inaalala ang pangalan ng kanyang Panginoon at saka nagdasal. Kaya ang nagpakadalisay mga kapatid ay isa sa mga pinakamagandang gawain yan ng mga Muslim. Kailangan magpakadalisay ka. Hindi naman tayo perfect, pero kailangan mag-try ka maging perfect. Magpakadalisay ka. Kaya ang doon, kapag ikaw nagpakadalisay, talagang nagtagumpay ka tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Yun naman ating hangad dito sa mundo. Lalo na kumukuha ka ng exam. Kukuha ka lang ng exam, yun lang ba? Hindi. Dapat gusto mo rin magtagumpay para magkaroon ng kabuluhan ng iyong mga pinanggagawa. Kailangan meron talagang take and give. Meron kang binigay, meron kang kukunin. Ganun ang prinsipyo natin sa buhay. Meron nga nagtanong sa akin, kayong mga Muslim, kailangan talaga may kapalit. Siyempre naman, may kapalit lahat ng bagay. Gagawa ka lang tapos wala naman palang kapalit. Anong kabuluhan yun? Kaya tayo nagpapakadalisay, nagsusumikap, nagtatyaga. Kasi nga mayroon tayong kapalit na hinahangad. At isa rito ang pagbibigay mga kapatid. Kasi nga talagang magpapakadalisay ang iyong saloobin. Kaya dahil doon mga kapatid, ang zakah ay napaka-importante, lalo ng zakatul fitr. Ang pagbigay ng kawanggawa mula sa iyong ari-arian yan. Lalo na mga makakain. Tandaan niyo mga kapatid, ang zakatul fitr, ang utos sa atin, pagkain. Ang pera, opinion lang yan ng mga scholar natin. Pero siyempre, ginagalang natin yan mga ating mga scholar, mga ating mga ulama. Kung ganyan ang kanilang patwa, ginagalang natin yan. Pero bumalik talaga tayo sa mayroong matimbang na salita. Yun ang mahal nating propeta, Muhammad SAW. Ibig sabihin, sunna talaga pagkain ang ibibigay mo. Kasi kung nagre-rely tayo sa opinion, ay medyo medyo tagilid po yan mga kapatid. Pero sabi ko sa inyo, ginagalang natin ating mga ulama. Kung ganun ang kanilang patwa, kasi yun ang nakikita nila, walang problema yun. Kasi alam naman natin kapag ang mga ulama natin nagsumikap at nagkamali, meron silang gantimpala. Kaya ang zakatul fitr mga kapatid, una-una, panlinis yan sa ating mga katawan. Kasi nga sabi ko sa inyo, maraming mga nagawa ang ating sarili. Pati ang iyong kaluluwa, lilinisan din yan ng zakatul fitr kasi may mga kakulangan po tayo sa pag-aayuno. Kaya tingnan nyo, magbigay ka lang ng yun po ang tinutukoy natin na 2.5 kilos o kaya 3 kilos. Walang problema. Basta umabot ka lang dyan sa tinatawag nating panukat na sa. Ang sa, yun ang 4 na
ganito, apat na ganyan, equivalent yan ng 2.5 o 3 kilo. Kaya kung ikaw nagbibigay ng ganon sa zakatul fitr, mga kapatid, ay isa sa mga karangalan yan bilang Muslim. Allahu Akbar. Nagkaroon ka ng karangalan, nagkaroon ka ng pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na sinabi ng mahal nating propeta an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr an tuaddu qabla khurujin nasi ila salah. Sinabi sa hadith na inulat ni Ibnu Umar na ang bumahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos ng zakatul fitr na ibibigay bago lalabas ang tao sa salah. Ibig sabihin salatul Eid. Kaya dahil sa utos ni Prophet Muhammad sallam sa Sahih Muslim, mga kapatid, ito po ay binibigay bago ang salah. Allahu Akbar. Kaya mayroon palang certain time yan bibigay. Kaya sabi ng mga ibang mga ulama natin 2 to 3 days before ng salatul Eid. Kailangan magbigay ka na dyan ng iyong bigas. Kaya magbigay ka ng mga tamar. Depende sa kinakain ng mga tao sa lugar na yan. Example dito sa atin, kinakain natin ay bigas. Yun, ibibigay mo bigas. Kaya ayun ang isa sa mga kagandahan to kapag itao, mga kapatid, nakakatanggap lalo ng mga mahirap, magiging magandang loob nila sa mga mayayaman. Di ba? Da'wa na rin yan. Para hindi sila mainggit sa mga mayayaman, sa mga malalaking sahod, o kaya marangya ang kanilang pamumuhay. Hindi nila titignan na mayroong inggit. Ganun naman talaga. Yun ang ating purpose, mga kapatid. Para mawala ang mga inggit ng mga tao. Kasi kapag naiinggit ang mga tao, syempre makakaroon na yan ng diskriminasyon. Magkakaroon ng mga pagkabahagi-bahagi ang mga tao. Kaya dahil doon, mga kapatid, ayun ang isa sa mga makakatulong dyan sa zakatul fitr. Allahu Akbar. Kaya yan ang isa sa mga natin, mga kapatid, isa sa mga dapat nating bigyan ng pansin. Kaya ang zakatul ma'lumat, tawag natin tong tukoy na halaga na zaka, na kawanggawa, na binibigay yan mula sa mga partikular lamang ng mga tao. Ibig sabihin, mga mayayaman lang ang kailangan magbigay o may kaya sa buhay. Hindi mga mahirap. Ang iba kasi itong mali sa pag-iisip ng mga ibang mga tao sa panahon natin, mga kapatid. Inuutusan nila lahat ng mga tao na magbigay ng zakatul fitr. Yan ang mali, mga kapatid. Ang mga mahirap, hindi sila dapat magbigay. Tandaan nyo yan, mga kapatid, hindi lahat iuutusan magbigay. Ang may kaya lang sa buhay, kailangan bigyan. Kasi nga, kung lahat tayo magbigay, sino na lang ang ating bibigyan? Kailangan meron ding tumanggap. Ang mga mahirap, sila ang utusan natin na tumanggap, hindi magbigay. Mga kapuspalad, maliliit lang sahod. Mga maliliit na sahod, huwag mo utusan magbigay ng zakatul fitr. Gagawin mong obligasyon, wajib, kapatid, sa'yo magbigay. Mali yun po yan, mga kapatid. Yan ang isa sa mga napapansin natin sa panahon natin. Lahat utusan magbigay ng zakatul fitr. Mali. Sila dapat bigyan. Kaya may mga kondisyon yan ang zakatul fitr. At bibigay yan sa mga partikular na mga pangkat, lalo na mga kapuspalad. Lalo na mga maliliit ang sahod. O kaya mga isang kahig, isang tuka. Yun ang mga bibigyan natin. Kasi kawawa talaga. Isang kahig, isang tuka nga. Kung word na yun, isang kahig, isang tuka, nakakalungkot na nga yun. Kaya po, mga kapatid, yan ang ating bigyan diin bilang mga Muslim. Lalo na kung magbigay ka ng zakatul fitr, ayun isa sa mga binibigyan natin, mga kapuspalad. Kaya sabi ko sa inyo, panglinis kasi yan ng ating kakulangan sa pag-aayuno. Allahu Akbar. Yung mga natin, mga pag-aayuno, minsan mali tayo o ano pa dyan, yun ang pangtapal doon ng kakulangan sa ating pag-aayuno. Mula sa mga pananalita natin, o kaya mga kalaswaan o mga kasamaan na nating mga nagawa, yun,
panlinis po yan. Linisan ang kakulangan. Allahu Akbar. At ito pa, pagpapakain sa mga mahihirap. Allahu Akbar. Tignan nyo sa time na yun, magbibigay ka ng zakatul fitr. Kapag nabigyan mo, ang sobrang saya mga kapatid ng nabigyan mo, mararamdaman mo yan. Parang ikaw ang pinakamapalad na tao nagbigay sa taong mahirap. Kaya dapat maramdaman rin yun ng mga kapatid natin na ito ay ginagawa natin taos-puso, ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka magbibigay para butuhin ka ng mga tao, para makilala ka, o kaya galangin ka. Hindi natin ginagawa ng ganyan kasi napakababang gawain yan. At tayo yung hinahangad natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo nagpapakain ng mahirap, para lamang yan para sa mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaw taos-puso ng bibigay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napapasaya mo talaga mga kapuspalad eh. At kaya tapos nagkaroon ka pa ng pakiramdam na pagdamay sa mga pinagkaitan. Ang mga pinagkaitan no lomustaan. Nagkaroon ka ng dalisay na puso, busilak na puso at pagtugon sa mga pangailangan ng iba. Kasi ang iba may pera, may kawawa naman. Mayroon talaga silang pangailangan, may mga sahod naman pero ang liliit. Kung magpadala sila, wala naman silang matitira. Ganun ang buhay mga kapatid. Kung ikaw mapalad na tao, kailangan magbigay ka. Ipamahagi mo rin ang iyong mga kayamanan kahit zakatul fitr lang. Napakaliit ni zakatul fitr mga kapatid. Kung 3 kilo. Kung malaki naman sahod mo, 3 kilo. Pagkano lang yan? 1 kilo, 50 peso. O 150. Kung mayroon ka namang laking sahod mo, subhanallah. At tapos, bawat taon, 1 beses lang yan binibigay. Kaya mapapasaya mo ang mga dukha. Allahu Akbar. Kaya yan, isa sa mga gawain natin mga kapatid. Kaya ang sabi ng mga ibang ulama, 2.5, ang iba 2.7, isa 3 kilo. Kaya mas maina magbigay ka ng mas mataas. Huwag mo nang isagad talaga 2.5 o 2.7. Dapat mas mataas para hindi ka mapunta sa alinlangan. Magbigay ka ng 3 kilo. Allahu Akbar. O magbigay ka ng 2.7, taasan mo. Kaya yan isa sa mga kasi yan apat na salob. Ibig sabihin may mga panukat talaga tayong ginagamit dyan. Panukat kung saan binibigay ng mga nauna. Meron silang katong gatang o ano pa dyan. Kaya yun ang tinatawag nilang sa kung pa sa kilo ngayon, mga 2.7 o 3 kilo o 2.5. Kaya sa time ni Prophet Salam, nagbibigay sila ng tamar. Ang iba, nagbibigay sila ng harina. Yun ang pagkain nila harina. Para sa lahat ng mga maliliit. Tingnan nyo, para sa mga maliliit. Para sa mga malalaki. Para sa mga malalaya. Para sa mga alipin. Yun ang pinapalabasan ng zakatul fitr. Ibig sabihin, kabilang sa pamilya mo. Kung anong nasa loob ng pamamahay mo, yun ang ibibilang mo. O kaya, ang mga buntis, sa loob ng kanilang mga sinapupunan, binibigyan din yan ng zakatul fitr. Allahu Akbar. Kaya sa hadith na ito, napakalinaw talaga pagkain ang binibigay. Kung example, kung pipirahin mo, dapat pambili yan ng pagkain. Ganun ang doon. Ngayon, ang isa sa mga necessity kasi ito Pagkain talaga mga kapatid, necessity para hindi na siya maghanap ng kanyang makakain sa time ng Eid. Kaya sinabi rin ng Prophet Muhammad sallam, sabi niya, agnuhum antawapi hadal yawm. Sinabi ng mahal natin Prophet Muhammad sallam, payamanin mo naman sila sa kanilang pagpapalimos sa araw na ito. Kaya napakalinaw mga kapatid. Ito ang ng mahal natin Prophet Muhammad sallam, payamanin sila. Ibig sabihin hindi na sila magmamalimos sa araw na yun. Kaya dati sabi ko sa inyo, ang paglilimos, hindi yan magandang gawain. Para sa araw na hindi sila magmamalimos. Kung example, sabi ko sa inyo, kung pera ang ibibigay, respeto yan sa mga ulama natin na nagpatwa ng ganun. Pero sabi ko sa inyo, pinakasunna, ang pinakamalapit sa tama, ang sinabi ng mahal natin Prophet Muhammad sallam.
ay ang pagbibigay ng pagkain. Kaya kung susundin mo sinong pinakamatindi, yung mahal natin propeta ang salam. Sunna kasi pagkain sinabi niya eh. Ang pera, opinion na lang yun ng mga ating mga mahal na mga scholar. Kaya ang zakatul fitr mga kapatid, to binibigay yan, dapat Muslim ang magbibigay. Dapat Muslim, hindi mga pang example lang magbibigay sila para sa eleksyon. Hindi naman Muslim magbibigay ng zakatul fitr. Hindi yan siya, hindi yan katanggap-tanggap sa atin. Muslim. Tapos, ano pa? Dapat may sobra sa kanyang kinikita. Sabi ko sa inyo, sa mga mayaman lang o may kaya sa buhay magbigay ng zakatul fitr. Ang mga mahirap, hindi sila kailangan magbigay. Example lang, isang tuka lang, kailangan magbigay, hindi. Tapos, sabi ko sa inyo, dapat bago matapos ang Ramadan ng 2 araw, 3 araw. Yun, pwede yun, magbigay na sila. Example, magsimula na tayo sa Friday magbigay. Yun, wala problema yan. O kaya iniipon doon sa mga masjid. Basta, ang binibigyan natin, ang mga nag-iipon, sa mga nag-iipon, para meron sila tinatawag na responsibilidad. Responsable sila sa kanilang pagtitipon na kailangan ibibigay din nila sa mga mahirap. Kung nag-iitipon lang sila tapos pamimigay nila after ng sala, subhanallah, laking kasalanan yun. Lahat ng mga tao nagbigay tapos hindi niya na-distribute ang mga pagkain, ang mga bigas. Laking kasalanan yun, mananagot talaga siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya payo mga kapatid, lalo na sa mga nag-iipon ng zakatul fitr, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang ibinigay sa iyo na pananagutan, ay manindigan ka. Dapat itayuin mo. Manindigan ka. Tumindig ka sa iyong responsibilidad. Kasi nga, mananagot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw nag-iipon tapos ibibigay mo lang after ng Ramadan. After ng salah. Malaking kasalanan po yan. Kaya ibibigay yan before. Kasi hadith, before na pumunta ang mga tao sa kanilang salatul Eid. Kaya ang kaya dito sa hadith mga kapatid, meron nga si Ibnu Omar. Si Ibnu Omar, hindi nga 3 days sinabi niya sa kanyang sinabi dito. Kana Ibnu Omar yuaddiha qabla dhalika bil yawm wa yawmain. Sabi niya, si Ibnu Omar, alam naman natin si Abdullah bin Ibnu Omar, binibigay niyang zakatul fitr ng 1 araw, bago 1 araw o 2 araw. Yun may nakasip talaga mga kapatid. Before 2 days or 1 day. Huwag mo nang 3 araw. Mas safe talaga 1 o 2. Kaya isang pula lang kung sa Friday natin ibigay, yun safe na safe ka talaga dun. Kaya yun ang doon, isa sa mga pinakamaganda kasi tinitingnan natin mga sahaba. Mga sahaba, yun ang kanilang ang ginagawa. 1 or 2 days binibigay na nila ang zakatul fitr. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ito lang ang binibigay natin. Huwag nating ito binibigay sa mga babae, lalaki, kahit sino dyan bibigyan, basta pasok lang sila sa kondisyon na sila po ay mga kapuspalad. Kaya ang mga sinasabi sa atin kung paggatang tawag natin diyan. Mga panukat kasi yan sa mga wala naman dati mga kiluhan. Hindi naman sila dati, hindi naman katulad dati high-tech na, may digital na nga eh. Gumagamit na tayo ng kilo. Dati mga gatang ginagamit nila at pinapangalanan nila na sa. Kaya ang gatang ng timbang nito 2.7 o 3 kilo o 2.5. Pero mas pinakamalapit yun, taasan mo kunti, mga 2.7 para hindi kapasok sa kakulangan. Kaya at wag yung piliin ang mga pangit na mga bigas. Subhanallah, bibili ka NFA pa, tapos yun yung pamimigay mo. Nangangamoy pa ang zakatul fitr mo, udubillah. Huwag kang magbigay ng ganun. Dapat ang panggitna, yun ang pambibigay mo. Medyo may class. Para kung mabigyan, masaya naman ang nabibigyan kaysa laitin ka, murahin ka. Meron, naalala ko dati, nagbigay sila ng mga karne doon sa Baguio. Dati nag-aaral ako mga
sa school namin, nagkakatay sila ng mga karne tapos pinamimigay nila doon sa mga tao doon. Ang natanggap ng isang tao puro buto, subhanallah. Nilait talaga ang nagbigay pa kayo, buto naman. Kaya yun, mga napakasakit na pananalita yan. Buto, bimigay mo. Siyempre, magagalit talaga ang nabigyan niya. Kaya tayo, magbigay tayo. Dapat mga maganda, wag pangit na mga butil, mga kapatid. O sirang butil. Nangangamoy na yan eh. O kaya nagkakaroon na yan ng mga punjay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag ninyong hahangarin ang marurumi mula rito para inyong gugulin. Kaya yun ang isa sa mga natin mga kapatid, huwag kayong maggugol ng mga marurumi. Tingnan, naalala niyo sa kwento ni Habil at ni Kabil. Di ba si Kabil nag-alay ng mga pangit? Kaya tuloy hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi mga pangit ang inalay niya mga pangit ng mga produkto. Kaya hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang alay. Kaya ganun din mga kapatid kapag tayo bumili video, class punti. Kaya yun isa sa mga pangunahing pagkain, yun ang mga bibigay natin, mga barley, harina, sa ating bigas. Tayo lang kumakain ng bigas, yun bibigay natin yan. Kaya ang mga alam naman natin mga gutom mga kapatid, masikmura mo ba tignan ang iyong kapatid na gugutom? Makikita mo lang isang pusagira sa gasa, subhanallah. Nakakalungkot nga eh. Ang mga tao doon halos magpatayan dahil sa pagkain. Kaya pagkakataon natin mga kapatid, ito isa sa mga, kung hindi natin maiabot doon sa gasa, duan na lang natin mga pagkapatid natin doon. O kaya dito sa atin, sa paligid natin, kapag nakikita mo ang tao wala mahihirap sa buhay, yun bibigyan talaga natin. Kasi nga ang pagkain na yan makakatulong yan lalo na sa araw kung saan dapat masaya ang lahat ng mga tao. Kaya pagmamalasakit tawag natin nun sa ating kapwa. Kaya sa pag-aayuno, leksyon natin yan, aral natin yan na maramdaman mo sana ang mga taong nagkakaroon ng kalam sa sikmura. O kaya mga kapuspalad, isang kahig, isang tuka, o kaya tinatawag nating kapit sa patalim. Subhanallah, mga kapit sa patalim, nakakalungkot talaga yan. Kasi nga wala silang magawa, yun na lang. Kaya yun, bigyan natin. Dawa na rin yan sa kanila na kailangan gumawa sila ng paraan na halal ang mga kapit sa patalim. Kaya advisable mga kapatid, bawal tayo magpalabas before dyan, o kaya after ng sala. Huwag tayong sobrang pagmamadali o kaya magpapalit lalo. Kasi nga masasayang lang ang ating mga zakatul fitr. Kaya sa mga nagpapahuli sa zakatul fitr mga kapatid, ay nawala na ang kanyang obligasyon nasayang pa lang kanyang obligasyon zakatul fitr. Kaya huwag kayong magpahuli. Kailangan time ng zakatul fitr, bigay ka na before pa lang isang araw o dalawang araw. Kaya tumingi tayo ng kapatawaran kapag ikaw nahuli, hindi ka nakapagbigay, dapat magtauba ka talaga kay Allah kasi nga wajib yan ang zakatul fitr. Kailangan humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Magsisi ka para next year hindi mo nagagawin ang iyong kapabayaan, ang iyong pagpapahuli. Allahu Akbar. Ganun tayo eh. Alam naman natin nagkakamali tayo. Pero hindi, 2 beses na, 3 beses na, pang-4 pagmamansamantala na yan kapatid. O kaya kapabayaan na yan. Kaya dapat kung nagkakamali ka, yun, magbalik loob ka kay Allah. Magsisi ka na. Kaya sa mga nagpapahuli, dapat matauhan ka agad para next year hindi nila gagawin ulit ang kanilang mga pinanggagawa. Kaya alam naman natin mayroon tayong palugit lalo na sa ating mga pagsamba. Huwag mo nang hintayin na malate ka, lalo na mga tao sa ngayon nangangailangan ng pagkain lalo na sa Eid. Kahit mahirap lang yan,
gusto yan magdiwang kasama kanyang pamilya. Eh kung nabigyan mo yan, masyala meron na silang pagkain para sa kanilang pagdiriwang. Ang laking saya na yun kasi magsama-sama ang kanilang pamilya. Ganon din ang ating saya. Gusto natin, kung anong maramdaman natin sa ating sarili, ganon din ang ipaparamdam natin sa mga kapuspalad. Ha? Kaya mga kapansi-Islam, ito isa sa mga pinamagandang aral ng Islam, lalo ng mga ganitong mga Eid. Ha? Kasi nga, mag-Zakatul Fitr tayo, yun panglinis natin sa ating mga sarili. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.